At itong mga politikong mga walang yan to, mga magnanakaw kayo, Resolution 10. Resolution 10. No? Ang tatanga naman ninyo. Kung ganun yung mentalidad ninyo, ay naku talagang dapat matanggal kayo sa gobyerno. Kasi nga yung utak ninyo mga bobo. Mga incompetent kayo. Pahukay natin. Galit-galit na eh. Sobra na ito mga to eh. Pahukay natin talaga. Gago to mga to. Ano? Pabura natin. Gusto nyo, in charge ako dyan. Hukayin ko eh. Banatan nyo yung pulis. Wala nang pulis na tatayo para sa taong bayan. Wala na. Yun ang gustong mangyari ng mga tarantadong mga to. Sorry, galit ako eh. Na kahit yung pulis may problema in terms of the organization being corrupted and mga incompetent iba, there are still people in the organization, lalo in the past 6 years, who were participants in this drug war, who did their best, sacrificed their lives, may mga namatay. And then yun ang hindi nyo sinasabi. Malak ng mga drug addict, ng mga drug syndicates, mga etc. No-overemphasize nyo yung mga nadamay na collateral damage na pinagbabayaran ng iba. Do you think yung mga pulis na may namatay, konsyensya nila yon. Habang buhay nila dadalhin yun na ng inosente. Pero in so doing kasi, part ng trabaho yon. At kaming mga galing serbisyo, alam namin yon. Na may mo kagustuhang and pinagdudusahan mo yon habang buhay. Alam namin yon. Ano gusto yung mangyari sa mga pulis natin? Maging inutil? Wala nang tatayo para sa taong bayan dahil sa merong mga politiko na gustong ipasok yung agenda nila para sirain ng Duterte. Wala silang pakialam kung ang mga pulis natin maging inutil. Wala nang gustong huhuli sa droga. Kasi they will suffer the same fate. Yung presidente nga, gano'n eh, how much more ako? Sargento, kabo, private, tiniente. Kung ganyan yung gusto nyong mangyari, commander-in-chief, binibira nyo. Kaya sinabi niya, ako na lang ang ikulong nyo, huwag yung polis. To the last moment, yung presidente natin, Duterte, pinapakita pa rin niya yung pagmamahal sa taong bayan. At itong mga politikong mga walang yan to, mga magnanakaw kayo, Resolution 10. Resolution 10. No? Na. BBM, magpa-drug test ka na lang. Nahayop kayo. Sinasabi ko na nga sa inyo, hindi pwede yung gusto nyong mangyari. People will rise up. It's a perfect storm coming. Lahat kayo tangay. And you do not want na kalabanin ang perfect storm kasi ang perfect storm, kahit anong tibay ng bubong mo, kahit nasa Malacanang ka pa, kahit meron ka pang AFP at PNP na hindi ko siguradong kakampi sa'yo talaga yan, totally. Baka mamaya yan pa mag-withdrawal of support, walang matira sa'yo. Ultimo PSG, mag-withdrawal of support sa'yo, yari kayong lahat. And then, ayan na yung taong bayan. Ang yayabang ninyo. Ganito na lang kayo. Ganito na lang kayo. Bago magkaroon ng revolutionary government, bago magkaroon ng death penalty, bago kayong mailagay sa paghuhusga ng taong bayan. Ganito na lang. Subo, sige pa, banat pa kayo. Mag-press conference pa kayo. Congressman, na matapos yung gustong suhulan ng promotion itong si Grijaldo, babalik ta rin nyo, kakasuhan nyo pa ngayon. Sino sa tingin nyo ba ang nagalit doon? Taong bayan. At mas matindi, PNP. Ha? Ano sa tingin nyo? Maano ni Marbil yun? Makokontrol niya ang bawat ulo ng PNP? Yung utak ng mga PNP? Hindi nyo kaya kontrolin yung dangal ng PNP. Hindi nyo kayang kontrolin yung pride ng tao. And ngayon, mag-polarize yan. Mapupuwersa mag-polarize yan. Kasi nakakita sila ng kakampi in Grijaldo. Ay, naku, masabi sa inyo. Offense pala ngayon yung tumayo ka? Ano, gusto nyo matakot tong mga PNP? Hindi, di baril yung mga yan eh.
Ay, nako. Good luck sa inyo. Sige pa, banatan nyo pa. Ganitong kayo, you're disclosed. Ano, gugulin nyo, martial law? Wala yun. Walang matatakot sa inyo. Hindi kami natatakot sa martial law. Ano, mag-declare kayo ng gera? Hindi susunod yung mga armed forces nyo kasi nag-vlog nga ako na wag silang sumunod because mali yung intention ninyo. You want to guluhin nyo para lang sa naratibo ninyo. Hindi ganun yung armed forces katanga. Tatapusin kayo ng armed forces, sabi sa inyo. Kaya kami, manonood lang kami. Manonood lang kami. Kasi, na-vlog na namin. Nakapagsalita na kami. Gurgurin nyo kami. Okay lang, gurgurin nyo kami. We will rise up. There's a perfect storm coming. Hindi kami gumawa nun, kayo. Kayo, yung butterfly effect na sinasabi ko, yung paru-parong ganyan, hindi lang yung mga Duterte yun, reactionary Duterte. Pinatawag ni Duterte, nagsalita, galit pa kayo? Nantokwa kayo? Tapos ngayon, babanatan nyo, ICC? Ang naman ninyo. Kung ganun yung mentalidad ninyo, ay, naku, talagang dapat matanggal kayo sa gobyerno. Kasi nga yung utak ninyo, mga bobo. Mga incompetent kayo o lahat kayo incompetent. Dapat kayo palitan. Panay bobo kayo. Hindi nyo ba nakikita? Hindi nyo nahalata yung galit ng taong bayan? Hindi nyo nahalata? Bilib na bilib kayo sa mga vlogger ninyo, sa mga troll ninyo, na pati sa mga mainstream media. Bumabaliktad ng ibang mainstream media. Na nagsisimula na silang magsalita na mas matapang ngayon. Tignan nyo yung mga interview. Tingnan niyo si Karen Davila. Oy, love you Karen, ha. Love you Karen. Tingnan si Karen. Binira si Abante. Dati hindi naman nagaganyan sila. Ngayon? But that was wrong. That was inappropriate. Kung kakausapin yung witness, under oath naman yan doon sa session hall, bakit? Kailangan kausapin nyo pa. And then dami-dami salita. Iyahi si Abante. Pati yung mga congressman, bakit kinakailan nyo kusapin? Na pagbibigyan nyo, kinakailangan kusapin. Binabaliktad nyo ngayon para kinakailangan kayong sandamakal na press conference tapos siraan nyo si Grijaldo. Again, mali na naman yung mga bobo kayo. Kaya dapat di kayo congressman. Nagkakaroon kami ng pag-asa. Pwede pala kaming congress. Pwede nga kami sa Senado. Kasi bobo ng mga nakaupo Mas matalino naman kami hamak dyan. Kayo may pag-asa kayo, mga babayan. Nanto ko. Madam President, malapit na. Ano na ngayon date? 31 na. Madam President. Yung bangkay, hukayin ba? Wag na lang, hayaan mo na, pagbigyan mo na. Pero pagka kunyaring naupo ka, pahukay natin. Galit-galit na sobra na ito mga to Pahukay natin talaga. Gago to mga to. Pabura natin. Gusto nyo, in charge ako dyan. Hukayin ko Anong repercussion ng Catholic Church, etc. etc. Hindi bali Catholic Church, ano nyo ako? Anong tawag doon? I-excommunicado nyo ako. Parang si John Wick. Excommunicado. Okay lang. Hukayin namin yan. Maglagay ako ng TNT dyan, paikot. Palindod! Boom! Kuna na. Wala na, lasog-lasog na. That is desecration. Ano ba ginagawa niyo sa Pilipinas ngayon? You are desecrating all the votes of the 31 million Filipinos, the future generations of Filipinos, all the institutions, binaboy ninyo. That is desecration. Sagrado sa amin yung boto. Sagrado sa amin yung Constitution. Binastos nyo binayolate nyo. And kayo pa may karapatan na magsalita ng desecration. Kayo pa ang may tapang ng loob, kapal ng muka, na kayo pa yung tama. Will not happen. Kahit anong gawin nyo. Wala na the die is cast na Wala na, hindi na kayo sinabi sa inyo Good governance lang talaga, mga pinuno. Good governance. Sorry, Makate good governance lang yung sorry.
good governance lang yung way out, no? Good governance. So, anong gagawin ninyo? Wala. Hindi pwede. Kaya nga, the best na gawin dyan, wag na lang. Either bumaba ka, or baguhin mo, abruptly. Pagsabihin mo, si FL, pagsabihin mo si Tamba, pagsabihin mo na, stop! Parang Kibuloy. Stop! And then, ayusin mo na. If you do not do that, pero ang problem mo, hair follicle drug test eh. Wala, no way out ka na.